Good day kasi RT. So ito naman ang video lecture para turuan kayo ng calculator technique to solve the determinants of a 4 by 4 matrix. So let us consider this 4 by 4 matrix. Okay? So para makuha nyo yung determinants niyan and gagamitin natin calculator technique. Yung conventional method, napakita na yan sa mga previous video lecture. So kung meron tayong 4 by 4 matrix at hindi capable yung calculator natin to solve for the 4 by 4 matrix, ang gagawin natin, unang-una, select the pivot. Ang pivot, palaging nandito sa first row, first column. Okay? And ang pivot natin must be equal to 1. Kapag hindi yan equal to 1, edi gagawa tayo ng paraan para maging equal to 1 yan. I-divide mo yan, yung buong row, para maging 1 yung pivot. Pero ngayon, i-assume natin na wala pa tayo sa ganung step. After selecting the pivot, ise-select mo naman yung katapat na column and katapat na row. So sa pag-group natin ng ganyan, madali nating ma-identify yung kailangan ng calculator technique. Yung matrix A, 3 by 3 daw yung size. Ito yun. Itong portion na to. Ito ang matrix A. Ang matrix B, 3 by 1. Ito naman yung B. Matrix C, 1 by 3 yung size. Ito naman yun. Then, para ma-solve ang determinants, i-apply mo tong function sa calculator. Determinant of A minus B times C. So, yung A, B, C, mga matrices yan. So, let us take this example. Solve the determinant of this matrix. Ito na yung sagot, 318. Ano ulit ang step 1? Select the pivot. Ito palagi yung pivot, yung row 1, column 1 na element. And since this is already 1, equivalent to 1, proceed na tayo doon sa pag-encircle nung column and row katapat ng pivot. Then ang matitira na portion, ito na ngayon yung matrix A. Ito naman ang matrix B. Ito yung matrix C. So lahat yan, ilalagay na natin sa calcu. Okay, so check nyo tong calculator natin. Ang una nyong pipindutin, mode 6 dahil nandun yung matrix. Maglalagay tayo sa matrix A. So piliin natin yung 1. Ang size ng matrix A, 3 by 3. So piliin ulit natin yung 1. Input the values 5, 0, 3, 2, 3, 5. 1, negative 2, 3. So pagka-enter nyo ng mga values na yan, maglalagay na kayo sa matrix B at matrix C. So kayo na bahala kung paano ang method nyo para malagyan yon. Pero kung susundin nyo yung step dito sa nakikita nyo sa screen, pwede rin naman. So, press na natin ang shift. Diba? Kakalagay mo lang nung pinaka-last element dito sa matrix A. Pagka-press mo ng equal sign dyan, pwede mo nang i-press yung shift or pwede ring mag-AC. Pero ako, ang gagawin ko dito, shift. Pupunta kayo sa keypad, hanapin nyo ang matrix. Ang matrix dyan, 4. So lalabas yung 1 tsaka 2. Pero yung 2 ang kailangan mo, yung data. Ang ibig sabihin nun, maglalagay ka ng data.
Pag pinili mo yung 2, lalabas ngayon yung matrix A, B, and C. Yung matrix A, may laman na yan. Pwede mong i-check. Pero ang pipiliin natin, number 2, para malagyan ng laman yung matrix B. Yung size ng matrix B, 3 by 1. So, pipiliin natin o ipipress natin yung 3. Then, pwede mo nang lagyan. 2, -1, and 2. Then, enter. So, nalagyan mo na ang matrix B. Lalagyan naman natin yung matrix C. Ang gagawin nyo, press, shift, then sa keypad yung 4 dahil matrix, lalabas na naman yung dim tsaka data. Pipiliin nyo ulit yung 2. Maglalagay tayo ng value sa matrix C, piliin natin yung 3. Yung size niyan na 1 by 3, hindi nyo agad makikita. I-press nyo yung arrow down. So, nandun yung size na 1 by 3. Okay, piliin na natin yung size na 1 by 3. Ayan, nandyan sa 1. Then, lagyan natin ng values. For matrix C, ito yung 0, 4, and -6. Then, press equal sign. So, kung nalagyan na natin lahat ng matrices, ito na yung ipipress nyo, yung AC, para maklear yung screen. Then, i-apply nyo na yung determinants calculation. Okay, paano nyo gagawin yon? Shift 47, lalabas yung det, meaning determinants. Press nyo ulit ang shift 43 naman, lalabas yung matrix A. Minus ng shift 45 para lumabas yung matrix B. Okay? So, nagkamali lang. Delete ko muna to. Shift 44 dapat para lumabas ang matrix B. Times shift 45. So, andyan na yung formula na determinants matrix A minus matrix B times C. So, ayan. I-review nyo lang. Determinants matrix A minus matrix B times matrix C. I-press nyo na yung equal sign. So, ano ang lumabas? 318. So, yan ang sagot for this example. Okay? Maiksing-maiksi kumpara sa conventional method in solving the determinants of 4 by 4 matrix. Let us take this another example. Solve the determinant of this matrix. This is another 4 by 4. The answer is 106. Ang first step, select the pivot and inspect kung equivalent sa 1. Since hindi siya equivalent sa 1, gagalawin natin yung buong row. So yung row na yan, which is row 1, i-divide natin sa 2. So kung ano yung pivot element, yun ang pang-divide natin. Okay, so gawin na natin. 2 divided by 2 is 1. 1 divided by 2 is 1 half. 3 divided by 2 is 3 halves. And -2 divided by 2 is -1. Then encircle na natin yung mga matrices natin. So encircle natin yung column, row, kasi ito na ngayon yung pivot. Then itong natirang portion, encircle din natin. So sila na yung matrix A, matrix B, and matrix C. Okay? So ito na yung calculator natin. I-apply na natin yung calculator technique. Press mode, 6, 1, and yung size 3 by 3, 1. Ilagay na natin yung matrix A. 5, 1, 4, 2, 2, -1, 5, 5, -3. Shift
4, 2 para malagyan natin ang matrix B. Press 2, ang size ng matrix B 3/1. So press 3. Ang matrix B natin, ito yon, -1, 3, 1. Press nyo ulit ang Shift 4, 2 para malagyan ng matrix C, nasa number 3. Ang size niya, 1/3. Hindi nyo agad makikita sa screen. Press ang arrow down. Ayun ang size niya, 1/3. Select 1 or press 1 sa calculator. Then enter nyo na yung value ng matrix C, which is 1/2, 3/2, and -1. Press equal sign. Then kung yan na yung last matrix, i-press nyo na yung AC. Next, Shift 47, Shift 43, minus Shift 44, times Shift 45. Then close parenthesis, press equal sign. So ang lalabas sa calculator ay 53. So yung 53 na yan, okay? So i-rewrite ko lang ang determinant na A minus B times C, ang lumabas sa calcu, 53. Hindi pa ito yung final answer. Ang final answer dyan ay yung lumabas sa calculator, imumultiply mo sa pinang-divide kanina, which is 2. Pang-multiply naman yung 2. So the result is 106. Okay? So yun pa rin. Yun pa rin naman yung answer. 106. So ayan ang short review natin kung paano gamitin ang calculator to solve for 4x4 matrix. Kung nagustuhan nyo ang aming video tutorial, please subscribe to this channel, like this video, leave a comment, and also share this video tutorial. Thank you and God bless to all.